Naglalakad si Daisy sa isang mahabang kalye na mula sa dilim ay unti-unting nagliliwanag ang kanyang nilalakaran. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Ang batid lang niya ay nakatakas siya sa kamay ng mga umabuso sa kanya. Habang hawak at sukbit ang bag na puno ng pera na sadyang kailangan niya para sa pagpapagamot ng kanyang asawa. Subalit sa kabila ng takot na naramdaman niya at pagod sa buong gabing kasama ng mga lalaking kumuha sa kanya, naranasan din niya ang matagal na niyang gustong niyang ipagawa sa kanyang asawa. Subalit dahil sa karamdaman nito halos 1 taon din siyang nagtiis at naghintay kung kailan muling babalik ang dating sigla ng kanilang pagsasama. Welcome sa kwentong masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat. Ako si Daisy, nais ko lang ibahagi ang aking karanasan, ang aking naranasan sa aking buhay na masaya, mahirap, masarap at may halong takot. High school lang ang inabot ko dahil sa hirap ng buhay namin noon. Hindi na ako nagawang papag-aralin ng aking mga magulang. 20 years old ako ng mga umpisang mga trabaho sa isang kilalang mall sa Metro Manila. Madali lang din akong natanggap, bukod kasi na mataas ako, maputi at may tinatago rin na kagandahan. Sanay din ako na makipag-usap sa mga tao, kaya naman hindi ako nahirapan na makapasok bilang sales lady. Daisy, ang galing mo naman, isang apply lang natanggap ka agad. Sana ako rin, ang sabi ng aking kaibigan at kapitbahay na si Gemma. Matapos na mag-apply ako sa isang agency at agad na natanggap. Alam mo kasi Gemma, ang salidi, kailangan may pleasing personality, yung maganda, tulad na Daisy. Pang-aasar pa ng isa naming kaibigan, gustong-gusto rin kasi ni Gemma na magtrabaho, kaya lang hindi siya kasing swerte ko. Madalas ay sinasabihan siya na tatawagan na lang, kaya ayon, nauwi lang sa wala at paghihintay. Maayos naman ang unang trabaho ko, kahit na nakakapagod dahil sa maghapon nakatayo, okay lang kahit paano ay kumita. Marami rin mga lalaki na nagpaparamdam sa akin, mga kasamahan ko rin, pero alam ko na may mga asawa na sila at gusto lang nilang makaisa sa akin. Pero may isang lalaki na mabait at madalas ay nakatingin sa akin, gwapo siya. At masasabi ko na, bagay kami. Hindi nagtagal, naging magkaibigan kami ni Patrick. Hinihintay niya ako pag-uwian. Kahit wala kaming relasyon, hinahatid niya ako. At ramdam ko na may puwang siya talaga sa puso ko. Daisy, sama ka mamaya. Birthday ni Manilin, mag-shot tayo doon. Dahil sa mga bagong kaibigan at kakilala ko, lalo akong nalilibang at madalas at kasama ko si Patrick. Hindi nga nagtagal naging kami ni Patrick. At sa kanya ko naranasan ang totoong pagmamahal, masaya at halos ayaw ko na matapos ang mga oras na kasama ko siya. Sa edad ko noon na 21, ang iniingatan ko na bataan ay tuluyan ko nang isinuko kay Patrick. Masarap, masakit, at memorable ang mga sandaling iyon dahil sa mga ipinadama sa akin ni Patrick. Lalo ko siyang minahal. Sabi nga ng mga kasama ko, swerte raw ni Patrick sa akin. Pero wala akong pakialam. Ang alam ko, maligaya ako sa piling ni Patrick. Gustong-gusto ko ang mga ginagawa niya. Simula nang maranasan ko iyon, walang araw na hindi namin inuulit iyon. Kahit napagod si Patrick sa trabaho, napipilitan siya na gawin iyon kapag gusto ko. Na hindi ko alam kung bakit, parang na-addict na ako sa kanya. Kaya naman labis ko talagang siyang minahal. Subalit ang buhay pala ay hindi palaging masarap at maginhawa. Kapag nakaramdaman ka na ng gutom, nawawala na ang salitang mahal. Patrick, mahal, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Hindi ka ba papasok? Masama ang pakiramdam ko, parang nahihilo ako.
Sige, ipapaalam na lang kita sa supervisor mo. Sabay alis ko at pasok sa aking trabaho. Madalas iyon ang nangyayari. Naging sakitin si Patrick. Ang dati namin ginagawa ay hindi na nangyayari. Noon akala ko ay umaarte lang ito sa akin o baka tinatamad lang na pumasok. Pero unti-unti ay pumapayat hanggang tuluyan hindi na ito makapagtrabaho. Daisy, kumusta si Patrick? Ano sakit niya? Hindi ko pa alam, pero bukas day off ko. Pupunta kami ng doktor. Sabi ko sa kasama ko, Daisy, kapag pagod ka na at kailangan mo ng tulong, nandito ako. Biglang mahinang sabi naman ni Jonel. Si Jonel ay matagal nang may gusto sa akin, kahit noon bago lang ako. Pero hindi ko talaga siya gusto. Salamat Jonel, pero okay pa ako. Hindi ka na okay, Daisy. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha ka na matanda. Stress ka na sa kalagayan mo sa ngayon. Bakit ka magtitis dyan kay Patrick? Kung hindi ka naman magiging masaya. Sa sinabi ni Jonel, napatingin tuloy ako sa salamin nga haggard na ang mukha ko. Ako na lang kasi ang nagtratrabaho. Ang totoo, hirap na ako sa financial. Bukod kasi sa upa ng bahay at ibang bayaran. Kulang pa ang aking sweldo. Hindi tulad ng dating pumapasok pa si Patrick. Daisy mahal, sorry ha. Naging pasanin mo ako. Kung pagod ka na, pwede mo naman akong iwan, bata ka pa. Marami pang magagandang mangyayari sa buhay mo, sabi ni Patrick sa akin. Hindi kita iiwanan, mahal kita. Ngayon pa na kailangan mo ako, kaya natin ito, malalagpasan natin ito. Sabi ko kay Patrick na halos kasabay na tumulo ang aking luha. Matapos kasi na makapunta kami sa doktor, doon namin nalaman na malala na ang sakit ni Patrick. Damaged na po ang buong kidney niya. Kailangan na siyang is-dialysis. Malalason ang kanyang katawan kapag hindi siya na-dialysis. Kapag nangyari iyon, hindi na magtatagal ang mister ninyo. Ang mga salitang paulit-ulit na umaalingaw sa isip ko. Isa pa, saan kami kukuha ng pera na pampagamot niya? Pagkain nga lang namin ay kulang pa. Pero kahit na hindi ko na alam ang mga mangyayari, hindi ko ipinapakita kay Patrick na nanghihina ako. Daisy, pasenyana ka na. Pero nag-ambag-ambagan kami dito. Sana makatulong sa inyo kahit paano. Sabi ng aking mga kasama sa trabaho, sabay abot ng konting halaga. Pero hindi sapat iyon. Halos walang araw na hindi tumutulo ang luha ko. Naglalakad ako sa gabi pa uwi na tulala. Pero kapag napapadaan ako sa Makati, nakikita ko ang ibang klaseng babae na masayang naghaharutan sa iba't ibang kulay ng ilaw na nakikita ko sa kalsada. Doon ay napapaisip ako. Malaki kaya ang kita nila sa trabahong iyon, sabi ko sa aking sarili. Kaya naging desperado ako sa aking mga desisyon. Sa kagustuhan ko na kumita ng malaki, doon ko naalala si Gemma. Hindi nga siya natanggap sa mall bilang sales lady, pero tanggap naman agad siya bilang entertainer. Ang dating madungis na mukha ni Gemma, kumikinang ito sa gabi. Lalo na kapag papasok na ito. Daisy, siguro ka, pero sa bagay, kikita ka ng malaki doon. Patok ang ganda mo sa mga dayuhan. Sabi ni Gemma nang sabihin ko na ipasok niya ako sa kanyang trabaho. Kahit alam ko na maduming tingnan, pilit ko na gagawin para kay Patrick, para sa kanyang gamutan. Magdadala ka lang ng mga alak. At kakausapin mo lang ang customer. Kikita ka na, sabi ng isang medyo may edad na babae sa akin, na tila ba iyon ang manager nila. Hindi ako sanay sa ganun na ingay, kaya sa unang gabi pa lang ay parang ayaw ko nang bumalik pa. Sayang naman. Malay mo, mamaya, kumita ka ng malaki, maipapagamot mo na si Patrick. Pagkukubinsi sa akin ni Gemma. Kaya muli akong bumalik sa club na iyon. May bago kami dito. Ipapakilala kita. Narinig ko na sabi ni Mommy, ang aming manager. Agad akong tinawag at ipinakilala sa isang matangkad at matabang negro. Natantya ko na sa edad 50 pataas. Hello, bati niya sa akin. Agad naman akong umupo at nakipag-usap, pero dahil sa ingay at hindi naman ako sanay mag-English, hindi kami nagkaintindihan.
kaya mula sa ibaba, niyaya ako ng negro na umakyat sa VIP. Nag-alala naman ako dahil unang beses ko na gagawin iyon at alam ko na ang ginagawa nila sa VIP room. Pero sayang naman, ang 5,000 kita sa gabing iyon, isa pa sa inalala ko, masyadong malaki. Ang lalaking ito, parang nakakatakot, para bang pag hinawakan ka, hindi ka na makakawala. Mommy, ayoko, iba na lang, sabi ko agad. Ano ka ba, mabait yan, sa kagalante, bulong muli ni Mommy sa akin. Pero Mommy, ayoko talaga, sabay upo ko sa may gilid, pero maya-maya, biglang umilaw ang aking cellphone. May text si Patrick sa akin, mahal, bukas pala, schedule ng dialysis ko, tuloy ba tayo? Nang mabasa ko ito, ang kanina na takot na nararamdaman ko ay nawala, nagbuntong hininga ako, sabay na umakyat ako sa hagdanan, papunta ng VIP room. Para sa iyo itong gagawin ko, mahal, bulong ko sa aking sarili. Pagdating ko sa taas, hindi pa ako nakakaupo, ay nyapos na ako ni Negro. Medyo ilang ako at umiwas dahil ramdam ko ang pawis ng katawan nito. Sabay na naamoy ko pa ang alak sa kanyang bibig. Sandali kaming nagkwentuhan, ilang sandali pa. Ang kanila na medyo pangtanggi ko ay napalitan na ng pagsang-ayon. Tunay nga na mabait si Negro dahil talagang kinondisyon niyang akong mabuti. Napapikit na lang ako nang lumapit na ang maitim na customer ko sa akin. Sa umpisa si Patrick ang nasa isip ko dahil para sa kanya ang aking ginagawa, pero kalaunan, pangalan na ni Negro ang aking naisisigaw. Sa gabi nga na iyon, nagawa ni William ang lahat. Naging masaya naman ako, lalo na nang iabot niya sa akin ang 10,000. Napayakap ako sa kanya at nagpasalamat. Bukas mapapadialysis ko na si Patrick at dahil doble ang ibinigay ni Negro, dinoble ko rin ang serbisyo sa kanya. Sinulit ko ang mga sandaling iyon bilang pasasalamat sa kanya dahil sa perang kanyang binigay na muling magdudugtong sa buhay ng aking mahal na si Patrick. Sumama ka na pala kay Gemma. Bakit hindi mo man lang sinabi sakin? Biglang sita sa akin ni Patrick nang dumating ako. Kailangan natin ng pera para pampagamot mo, sagot ko agad. Mas gugustuhin ko pang mamatay na, kasya maipagamot mo ako. Kung galing lang naman, dyan ang perang gagastusin mo. Sa narinig ko kay Patrick, biglang uminit ang ulo ko. Kung alam lang niya na ginawa ko ito para sa kanya, pero nang makita ko na tumulo ang luha nito, hindi ko na naituloy ang inis ko, bagkus ay niyakap ko ito. Doon na ako, nagtratrabaho kina Gemma, pero cashier ako doon, hindi entertainer. Huwag kang mga alala, mahal kita. At hindi kita ipagpapalit. Sabay yakap ko kay Patrick, agad naman yumakap ito sa akin. Kahit na alam ko na mali, pero para sa kanya, gagawin ko, madugtungan ko lang ang buhay niya. Sabi ko sa aking sarili, naging regular na customer ko nga si William at madalas ay lumalabas kami. Tulad ng dati, may kapalit na pera iyon na magagamit ko sa dialysis ni Patrick. Minsan ako na mismo ang pumupunta sa kanyang kondo para hindi na siya pumunta sa club at gumastos ng malaki. Para sa akin na niya iabot ang pera doon sa kondo niya. Malaya namin nagagawa ang lahat. Kapag umuwi naman ako sa tinitirhan namin, balik-alaga naman ako sa aking pasyente. Naging regular na ang dialysis ni Patrick, kaya naman kahit paano ay hindi na ito nanghihina. Dahil sa tulong ni William, halos 1 taon din ganun ang sitwasyon ko, hanggang sa tuluyan ng nagpaalam si William, tapos na ang kanyang kontrata. Dito sa Pilipinas, wala naman akong magawa. Lalo na may pamilya din siyang babalikan sa kanyang bansa. Nalungkot ako at nanibago sa pag-alis ni William. Simula din noon, madalang na rin madialysis si Patrick dahil minsan walang kita sa club. Pero sabi ko nga, gagawin ko ang lahat para kay Patrick. Mahal ko siya at ayaw ko mawala siya sa akin. Umalis ako sa club at sumama sa aking mga bagong nakilala. Tumatambay kami sa kalsada at nag-aabang ng mga sasakyan na maaring kumuha sa amin. Minsan may kita, minsan wala, kaya si Patrick ay nakikita ko na unti-unti nang nanghihina. Mahal,
Kung hindi mo na kaya, iwan mo na ako. Huwag mong sirain ang buhay mo. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko na ginagamit mo ang katawan mo para magkapera. Huwag. Parang awa mo na, pakiusap sa akin ni Patrick sa akin, pero hindi ako tumigil. Ayaw ko mawala ng pag-asa. Nagagaling si Patrick. Mahal kita. Mahal na mahal. Tigilan mo na yan. Mahigpit na yakap ni Patrick. Sakin, hinarap ko si Patrick. At hinawakan ang mukha at tinitigan. Wala na ang dating masigla at gwapo nitong mukha. Para na itong kahoy na unti-unting natutuyo. Pero, alam ko sa sarili ko, mahal ko pa rin si Patrick. Hindi ako nawawalan ng pag-asa na gagaling siya. Uwi na lang tayo ng probinsya. Doon sa amin, doon tayo. Alok ni Patrick sa akin. Hindi na ako magtatagal. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Umiiyak na pakiusap ni Patrick sa akin at ayaw akong bitawan. Dahil aalis ako ng gabi na iyon, sa mga sinabi ni Patrick, ramdam ko ang totoong pagmamahal niya sa akin. Sige mahal, aalis na tayo dito. Tama ka. Doon na lang tayo sa probinsya. Sabay na yakap kong muli sa aking asawa. Hindi na nga ako umalis ng gabing iyon. Nag-usap kami ni Patrick na uwi ng probinsya. Pero gusto ko doon sa sa lugar, doon sa mga magulang ko. May pera pa naman akong naitabi na pamasahe namin. Bukas na bukas, aalis na tayo. Sabi ko kay Patrick, agad ko naman itinabi ang mga gamit na aming dadalhin. Daisy, musta ka na? Punta ka dito sa club. Dumating yung dating customer ko. Hinahanap ka nga niya. Mukhang may pasalubong sayo. Ang chat sa akin ni Gemma ng gabing iyon. Doon ay nalala ko muli si William, ang negrong dating customer ko. Pero nag-usap na kami na, Patrick, at nangako ako sa kanya na hindi na ako muling aapak doon. Pero sayang naman kung may iaabot sa akin na pera. Pandagdag din iyon sa gastusin namin sa probinsya. Mahal, alis lang ako. May ibibigay lang si Gemma sa akin. Huwag kang mag-alala. Babalik agad ako at bukas ay aalis na tayo. Tumango na lang si Patrick na alam ko na hindi ito sang-ayon. Pero buo naman ang desisyon ko. Uuwi na kami bukas. Girl, mabuti naman at bumalik ka. Kumusta na? Balik ka kasi dito. Bati sa akin ni Gemma. Uuwi na kami ng probinsya. Bukas. Talagang ha? Pang-aasar pa ni Gemma. Nasaan na pala si George? Ang dating jowa mo. Tanong ko kay Gemma. Umalis na. Babalik na daw kasi siya. Bukas sa Canada. Sayang naman ang punta ko dito. Wala naman palang mapapala. Nagmamadali kasing umalis. Muling sabi ni Gemma. Sige, uwi na ako. Paalam ko kay Gemma. Agad akong naglakad. Papunta sa sakayan ng jeep. Pauwi sa amin. Habang nag-iisip pa rin kung paano ang magiging buhay namin sa probinsya. Lalo na ang pera ko ay sakto lang pamasahe. Pauwi sa amin. Dahan-dahan ang naglakad ko na parang wala sa sarili. Pero may isang kotse ang huminto sa tapat ko. Kaya agad akong umakyat sa gutter at umiwas. Pero tinatawag ako ng driver. Miss Beautiful, halika na. Sabay ka na. Sabi sa akin. Hindi ko ito pinansin. Pero bumaba ito ng kotse. Di ba taga-poblasyon ka? Sabay ka na papunta. Din ako doon. Ako nga pala si Dindo. Sabi ng lalaki. Hindi ko naman matandaan ito. Iniisip ko na baka kapitbahay namin. Sige na. Sabay ka na. Saka 10 oras na ang gabi. Baka mahirapan ka na sumakay. Sabi pa ng lalaki. Kita ko naman sa mukha ng lalaki na mabait ito at seryoso. Kaya sumakay ako. Kuya, kahit sa highway lang ako, sabi ko sa driver nang makaalis na kami. Pero hindi ito nagsalita at parang lalong bumilis ang takbo. Nalihis na sa daanan sa pag-uwi ko. Kinabahan ako at nakiusap, Kuya, hinto mo na lang, bababa na ako. Hindi dito ang daan, pauwi sa amin. Sandali lang, meron lang akong daanan bahay, doon sa mga magulang ko. Sabi pa ng lalaki, kaya sa narinig ko, nawala saglit ang kaba ko. Hindi na lang ako nagsalita hanggang sa huminto ito sa isang bahay na medyo luma na at parang walang kapitbahay. Halika muna, pasok ka. Sandali lang ako, sabi ng lalaki at pinabababa ako ng sasakyan. Bumaba naman ako pero pagbukas ng pinto ng bahay,
Nagulat ako sa mga nakita ko sa loob, patay ang ilaw at mga kumikislap lang na ilaw ang liwanag sa loob ng bahay. Umatras ako, pabalik sa pinto. Pero hinarang ako ng isang lalaki. Saan ka pupunta? Libangin mo kami, sabay ngiti sa akin. Buga ng usok sa mukha ko, lalo aking kinabahan nang makita ko na nag-iinuman ang mga lalaki. 6 silang lahat, pero ang kausap ko na lalaki kanina ay hindi ko na makita. Hindi na ako nakapagsalita nang biglang may sumuntok sa aking sikmura. Agad akong napayuko at bumagsak sa sahig. Pero pilit akong pinapatayo. Libangin mo kami, sigaw ng isang lalaki na nakasombrero. Labis ang takot ang naramdaman ko. Wala na akong nagawa, halos mawalan ako ng malay sa patuloy na pagpasapasahan ng mga lalaki. Hindi ko na matandaan kung ano pa ang mga ginagawa nila dahil bigla na lang akong nawawalan ng malay. Magigising na lang ako sa sakit. Dahil sa pahirap na ginagawa sa akin, wala nang boses na lumalabas sa aking bibig, maging ang luha ko ay natuyo na lang at walang na halos pumatak dahil sa tuloy-tuloy nilang pagpila sa akin at paglaruan ang aking katawan. Nagising na lang ako habang nasa ibabaw ng lamesa. Nakita ko ang mga lalaki na tulog na sa kanilang upuan, marahil dahil sa pagod din nila at tama ng alak. Kahit masakit ang aking katawan, dahan-dahan akong bumangon at pinilit na pulutin ang aking mga damit, pero sadya yatang sumobra ang kalasingan ng mga lalaki. Kahit kasi naapakan ko ang kamay isang lalaki na nakahiga sa sahig, hindi ito nagising. Matapos ko na masuot ko ang aking damit, kinuha ko rin ang pera na nakita ko sa may lamesa, saka ang isang bag na puno rin ng pera. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto, pero nagsalita ang isang lalaki na tila nagising. Kaya hindi muna ako gumalaw, hinintay ko na muli itong matulog. Nagkumbli muna ako malapit sa may kusina at nang masigurado ko natulog na ulit ang lalaki, nakaisip ako ng paraan para makaganti sa kanila. Nakita ko ang isang malaking basahan, ipinatong ko ito sa kalan at sabay na binuksan ng malakas ang burner. Sabay takbo sa may pinto. Nang makalabas ako, nilagyan ko ng lock ang pinto. Kinalangan ko ito ng isang kahoy para hindi nila mabuksan. Sabay na tumakbo na ako. Habang palayo ako ng palayo, nakikita ko unti-unti nang nagliliwanag ang bahay na pinanggalingan ko. Parang may narinig ako na sigaw, pero tuloy-tuloy lang ako sa pagtakbo hanggang sa halos maubos na ang aking lakas. Naglakad na lang na ako na hindi ko alam kung saan direksyon habang bitbit ko ang isang bag na puno ng pera. Sumakay ako bus hanggang sa abutan na ako ng liwanag. Doon ko nakita na madungis pala ako, puro pasa at sugat sa braso at hita, hanggang sa makarating ako sa aming tinitirhan ni Patrick na hindi ako alam kung paano ako nakauwi. Bakit ngayon ka lang? Sabi mo sandali ka lang, tanong ni Patrick sa akin. Nang lumabas ako ng banyo at naligo, hindi na ako nagsalita at binalot ko na lang aking katawan para hindi makita ni Patrick ang pasa at sugat ko. Aalis na tayo. Sabi ko agad na handa ko na ang mga gamit natin. Sagot naman ni Patrick, hayaan mo na yan iba, iwan na natin yan, bibili na lang tayo ng bago. Sabi ko pa kay Patrick. Dahil sa dami ng binalot na damit na dadalhin namin, agad kaming umalis, papunta sa airport. Habang nasa paliparan kami, nanood muna kami ng GE habang naghihintay ng oras ng pag-alis namin. Pero may isang balita. Ako na nakita sa television, 6 na lalaki, patay sa sunog, dahil sa kalasingan. Hindi na ito nakalabas ng at sabay na natupok ang kanilang katawan. Subalit sa patuloy na pag-imbestiga ng mga pulis na pag-alaman nila na hideout pala ito ng mga notorious na holdupper dahil sa mga nakitang armas sa pinangyarihan ng sunog. Ito ang balita na napapanood ko sa GE na habang pinapanood ko, kinakabahan ako. Mga masasamang tao pala yun, sabi ko sa aking sarili. Tama lang sa inyo iyon, bulong ko pa sa aking sarili. Namuhay nga kami ni Patrick sa aming probinsya.
Pero makalipas lang ang 1 taon, kahit na may gamot si Patrick, tuluyan na niya akong iniwan. Masaya, masakit at nakakakot ang buhay na dinanas ko. Pero kasabay ng pagkawala ni Patrick, kasabay ko din na ibinaon ang aking masamang pinagdaanan dito sa lugar namin. Tuluyan kong kinalimutan ang lahat. Sa edad ko ngayon na 40, hindi na ako muling nagmahal. Si Patrick pa rin ang nag-iisang lalaki na minahal ko, at wala na akong balak na magmahal ulit. Masaya na ako na nag-aalaga ng aking mga pamangkin at nagpapaaral sa kanila. Hindi man nila alam kung saan galing ang perang ginagamit ko. Ang mahalaga sa akin ngayon, sa mabuti ko ito ginamit. Marahil ito na rin ang kabayaran sa mga ginawa nila sa akin.